Dalaga na si Joyce nang mamatay ang kanyang ina na si Marife. Kaya talagang masakit iyon sa kanya dahil marami na rin silang pinagsaluhan ng mga magagandang alaala. Hindi niya rin naman nakilala pa ang kanyang ama dahil matapos daw mabuntis nito ang kanyang ina ay bigla na lang naging multo at hindi na muli pang nagpakita. Dahil sa kahihiyan ay hindi na nagpakita pa sa lugar nila ang ina ni Joyce na si Marife. Nagtrabaho ito bilang isang tindera. Pero noong malaman ng amo na buntis ito ay sinisante din kaagad dahil ayaw ng amo niyang inchik na may buntis na empleyado dahil baka daw may mangyari pang masama habang nagtatrabaho at maging kargo pa ng negosyo niya ang gastusin. Dahil sa wala na rin namang magagawa, kaya napilitan na lang na maghanap ng ibang mapagkakakitaan si Marife. Sinubukan niyang magnegosyo ng isda. Pumili siya ng 5 hanggang 10 kilo ng isda, saka pumipwesto siya sa may unahan ng palengke. Madalas din siyang makipagpatintero sa mga barangay tanod dahil bawal ang ginagawa niya, dahil unfair daw iyon sa mga nagtitinda ng isda sa loob ng palengke na nagbabayad ng renta ng pwesto at araw-araw na tiket ng barangay. Madalas pa kapag nahuhuli siya ay kinukumpiska ang kanyang paninda, kaya kahit ang puhunan ay madalas hindi niya na nababawi pa. Hanggang sa makilala niya si Ed, isang tauhan ng tindahan ng gulay sa palengkeng iyon. Minsan nakita siya nito na hinuhuli ng barangay. Nakialam ito at nakiusap sa barangay na wag na siyang hulihin dahil buntis ito at kawawa naman. Mula noon ay naging malapit na sa isa't isa ang dalawa. Hanggang sa kalaunan ay niligawan na siya nito. Noong una ay nagdadalawang isip pa siya na sagutin dahil baka hindi siya nito seryosohin dahil buntis na nga siya. Pero nagpatuloy pa rin ang lalaki sa panunuyo. Dahil sa wala namang ibang tao na nagpakita ng pagmamalasakit sa kanya, kaya nahulog na rin ng tuluyan ang loob niya dito. Kaya tinanggap na niya ang pag-ibig ng lalaki. Sinabi ng lalaki na doon na siya tumira sa inuupahan nitong kwarto para makatipid. Pumayag na rin naman siya dahil sa hindi niya na rin naman talaga alam kung saan siya kukuha ng pambayad sa kanyang tinitirhang bed space. Noong simula ay maayos at masaya naman ang kanilang pagsasama. Hanggang sa makapanganak na nga siya. Madalas na ito umuwi ng lasing, tapos nagagalit kapag hindi na pagbibigyan. At nagkakataon naman na tuwing maglalabing-labing sana sila ay iiyak naman ang kanyang sanggol. Kaya hindi sila natatapos na higit pang ikinagagalit ng lalaking si Ed. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan niya. Isang araw, umuwi ito ng lasing. Wala silang bigas, walang ulam o kahit anong pagkain sa bahay. Gabi na ay wala pang kain si Marife mula pa ng umaga. Pagka-uwi ni Ed ay padabog nitong isinara ang pinto na ikinagulat naman ni Marife at ikinagising ng sanggol kasabay ng palahaw ng pag-iyak. Galit na galit si Ed dahil sa naiingayan siya sa iyak ng sanggol ni Marife. Nanlilisik ang mata nito at lumapit sa sanggol upang paluin sana iyon. Mabilis na kinarga ni Marife ang sanggol at pilit iniilag para hindi matamaan ng hampas ng kinakasama. Hanggang sa siya na ang pinagbalingan nito. Ilang beses siya nitong sinuntok, sinabihan na walang kwenta at walang pakinabang. Sinabi nito sa kanya na lumayas na daw sila kung ayaw niyang pareho silang mapahamak ng kanyang sanggol. Kahit hindi alam ang pupuntahan, ay dinampot niya na lang ang maliit na bag na may lamang ilang pirasong damit niya at gamit ng sanggol, tapos lumabas na ng bahay dahil sa takot na baka ano pang pananakit ang gawin ng lalaki sa kanilang dalawa na mag-ina. Maghahating gabi na iyon at umaambon pa
dahil panahon na may bagyo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Patuloy lang siyang naglalakad habang karga ang sanggol na umiiyak dahil sa gutom na rin ito. Para na siyang baliw at hindi alam ang kanyang gagawin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang makaramdam ng panghihina. Sa takot na mabitawan ang kanyang anak, ay naghanap siya ng masasandalan. Nakakita siya ng isang pader at may mga yerong nakasandal sa gilid noon. Kaya doon siya umupo at nagpasilong. Saka na siya nawalan ng malay. Naalimpungatan na lang siya nang may umalalay sa kanya. Nang medyo matapat sa liwanag ng ilaw ng mga sasakyan na dumadaan, ay nakita niyang isa iyong matandang babae. Hindi naman sobrang katandaan, pero sa tansya niya, dahil sa mga puting buhok nito, ay siguro mga nasa mahigit 60 na ito. Bitbit nito ang kanyang sanggol at inalalayan naman siya nito habang hawak-hawak ang kanyang bewang at inaalalayang makapaglakad. Pagkarating sa may liwanag ay nag-abang ito ng tricycle, saka siya isinakay. Pagkalapag sa kanya sa tricycle ay agad na siyang nakatulog. Nagising na lang uli siya nang gisingin siya ng matanda at sinabing bababa na sila ng tricycle dahil naroon na sila sa bahay noong matanda. Dahil sa nahihirapan ang matanda na ilabas siya ng tricycle habang bitbit ang sanggol, ay ang driver na mismo ang pinakiusapan noon na bumuhat sa kanya at alalayan hanggang maipasok sa kanyang bahay. Inilapag siya sa upuan sa sala. Nagising na lang siya noong kinabukasan na. Inilinga-linga niya ang paningin sa paligid. Nakita niya sa may bintana ang matanda habang hawak-hawak ang kanyang sanggol at pinapadede nito sa isang maliit na feeding bottle na may lamang gatas. Tila nakahinga naman siya ng malalim nang makitang maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Nagsalita naman ang matanda. "Uy, miss, gising ka na pala. Huwag kang mag-alala, ligtas kayo dito. Mukhang gutom na gutom itong baby mo ah. Napakalakas dumede eh, parang mauubusan palagi ng gatas." Salamat po, Lola, sa pagsagip mo sa amin. Nagsalitang muli ang matanda. "Anong pangalan mo, miss?" Marife po. "Ah, ganun ba? Ako naman si Flora. Tawagin mo na lang akong mamang. Iyon kasi ang tawag sa akin ng mga pamangkin ko. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit kayo naroon mag-ina sa kalye ng ganong oras?" Saglit na nangibabaw ang katahimikan bago sumagot si Marife at nagsimula ng magkwento. Matapos mailabas ang sama ng loob sa nangyari ay nagsalita ang matanda. "Iha, kung ayos lang sa iyo, pwede ka naman manilbihan sa akin bilang katulong. Mag-isa lang naman ako dito. Pero mababa lang ang sahod ha, kasi maliit lang din naman ang tinatanggap kong pensyon." Sumagot naman si Marife. "Wala pong problema. Kahit wala pong sahod okay lang. Basta libre ang pagkain at kaunting panggatas na rin po para sa anak ko." Ngumiti naman ang matanda at sinabing walang problema. At ituring na lang siya na parang kapamilya na rin. Doon na nga nanirahan sina Marife at ang kanyang sanggol sa pamamahay ni Lola Flora. Malaya naman siyang nakakakilos sa bahay ng matanda dahil mabait naman ito at hindi mahigpit. Maliban na lang sa kaisa-isang habilin nito na wag bubuksan ang kwarto na naroon sa ibabang palapag ng bahay. Ipinagtaka naman iyon ni Marife. Pero dahil sa wala namang problema sa kanya iyon, kaya binaliwala niya na rin. Tuwing madaling araw, kapag nagpapadede siya sa kanyang anak, ay madalas niyang naririnig sa labas ang tunog ng malakas na paggaspas na sa tingin niya ay parang galing sa isang malaking pakpak at sa ilang saglit pa ay may tunog ng pagbagsak sa likuran ng bahay, kasabay ng paglangit-ngit ng pintuan sa likuran. Noong una, imbis na lumabas at tignan iyong pinagmulan ng tunog, ay inilalak niya na lang ang trangka ng kanyang pintuan. Dahil sa pangamba sa seguridad nilang mag-ina, hindi pa rin naman siya ganun kalakas, lalo
ilang buwan pa lang mula nang siya ay makapanganak. Kaya halos hindi niya ilapag ang anak sa higaan dahil baka makatulog siya at bigla na lang may magnakaw ng kanyang sanggol. Hanggang sa isang gabi, matapos magpadede ng anak, ay nakaramdam siya ng pagkaihi. Madalas naman siya merong arenola sa silid. Kaso, noong gabing iyon ay nakalimutan niya nga iakyat ang arenola kaya wala siyang pwedeng ibang solusyon sa nararamdamang pagkaihi kundi ang bumaba. Tinignan niyang mabuti ang kanyang sanggol. Mahimbing naman ito sa pagkakatulog dahil sa katatapos nga lang dumede. Kaya nilagyan niya iyon ng mga unan sa paligid, saka dahan-dahang naglakad papababa upang umihi. Mga alas 3 na iyon ng madaling araw at ilang oras na lang ay magsisimula ng lumiwanag. Habang tahimik ang buong kapaligiran at nakapikit si Marife habang inilalabas ang naipong tubig sa katawan, ay muli na naman niyang narinig sa labas ang pagaspas na nasundan ng pagbagsak sa lupa. Bigla siyang napabalikwas at naalala ang kanyang sanggol. Binilisan na niyang matapos ang pag-ihi upang makabalik na sa silid nila ng kanyang sanggol. Nagmamadali na siyang isuot ang pang-ibaba at saka lumabas ng banyo. Pagkalabas ng pinto ay nagmamadali na sana siya sa paglalakad at laking gulat niya nang makita ang matandang si Lola Flora. Nanlulumahig sa langis ang katawan habang mapula ang mata at nakatayo ang lahat ng mga buhok na gumagalaw-galaw pa, na tila merong sariling buhay. Napahinto siya bigla sa paggalaw at tila napako ang kanyang mga paa sa kinakatayuan. Kahit takot na takot ay nagawa niya pa rin magsalita habang nanginginig ang boses. Mamang, ikaw ba yan? Parang awa mo na po. Huwag mo kaming sasaktan mag-ina. Parang awa nyo na. Unti-unti namang kumalma ang panlilisik ng mata ng matanda. Bumalik sa dating tamang kulay ang mga mata nito at bumaba na rin ang buhok. Dinampot nito ang damit na nakalapag sa may lamesa. Iha, huwag kang matakot sa akin. Hindi ko kayo sasaktan ng anak mo. Halika, maupo ka dito. Pinaupo siya ng matanda sa upuan katabi ng lamesa, saka umupo din ito sa may malapit. Makinig kang mabuti, Iha. Dahil sa nalaman mo na rin naman, kaya ipagtatapat ko na sa iyo ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit mag-isa na lang ako sa buhay. Nahawa ng pagkaaswang ang asawa ko. Mula noong nalaman iyon ng mga anak ko, pati na ng mga pamangkin ko na pinag-aral ko, ay iniwan na kaming mag-asawa. Dahil sa mahal na mahal ko ang aking asawa, kaya kahit maging ano pa man siya, ay hindi ko siya magagawang iwanan. Isang gabi ay nagising na lang ako nang marinig ko ang hingal ng pag-ungol ng asawa ko. Paglingon ko sa tabi ng aming higaan ay wala naman siya doon, kaya hinanap ko ang pinanggalingan ng tunog. Pagkabukas ko ng malaking bintana na naroon sa aming silid, ay nakita ko siya. Nasa labas siya ng bahay nakahandusay, kaya dali-dali akong bumaba upang tignan kung anong nangyari sa kanya. Pagkalapit ko doon ay nalaman ko marami pala siyang taga ng itak. Tapos may malalim pa siya na tusok sa tiyan, tumagos hanggang sa likuran. Kaya dali-dali ko na siyang ipinasok sa bahay. Natataranta na ako sa pagkakataong iyon dahil hindi ko na malaman kung alin sa mga sugat niya ang uunahin kong linisin o gamutin. Lahat naman iyon dumudugo ng malakas. Hanggang sa hinawakan ako ng asawa ko sa kamay at sinabing, "Mahal, wag na. Wag mo na akong alalahanin. Kahit ano pang gawin natin ay hindi na ako makakaligtas pa. Marami akong beses nasaksak ng bagakay at kahit gamutin mo pa ang mga sugat ko ay hindi rin iyan gagaling kaagad. Mamamatay rin ako. Sana pagbigyan mo na lang ang huli kong kahilingan." "Ha? Ano naman iyon?" Sagot ko pa sa kanya. Tapos, ilang saglit, dahan-dahan naman siya sumagot. "Tanggapin mo ang hiyas ng aking kapangyarihan." Noong una, nagdadalawang isip ako.
Kasi alam ko naman ang ibig sabihin noon. Magiging aswang na rin ako katulad niya kapag tinanggap ko iyon. Pero nung nakita ko ang pamimilipit at pag-ungol niya ng masakit habang lumalabas ang dugo sa bibig, kaya nawala na rin akong nagawa, naawa na talaga ako sa kanya. Hindi ko matiis na makita siyang naghihirap ng ganun, kaya pumayag na rin ako. Tapos maya-maya lang, bigla siyang dumuwal na parang sobrang naghihingalo ang itsura. Tapos, may kinuha siya na isang itim na bato mula sa kanyang bunganga at diretsong iniabot sa bibig ko. Pilit kong kinukuha iyon ng aking kamay dahil balak ko sana na kapag nakuha ko na iyon ay diretso kong ilalagay sa apoy para matapos na ang pagkaaswang at hindi na kumalat pa. Pero ayaw niya iyong ibigay. Tumutulo na ang luha niya at gusto niyang diretso iyon ilagay sa bibig ko. Kaya wala na akong nagawa kundi tanggapin na lang iyon ng aking bibig. Hindi iyon matigas. Parang maliit na buto lang ng santol ang dulas noon. Kaya pagkapasok na noon sa bibig ko ay mabilis lang na dumula sa lalamunan ko. Kaya wala na akong nagawa pa. Nalunok ko na nga iyon agad. Nakita ko siyang ngumiti at sabay matiwasay ang mukha na pumikit. Tapos, hindi na huminga pang muli. Sobra-sobra ang kalungkutan kong naramdaman sa panahon na iyon. Dahil kahit isa sa mga anak namin o kahit maging ang mga kamag-anak namin na dati naming tinulungan ay hindi man lang talaga pumunta. Kaya iyon na ang simula ng pamumuhay ko mag-isa. Pagsapit ng unang kabilugan ng buwan, mula noong maipasa sa akin ang hiyas, ay doon na lumabas ang pag-aswang sa akin. Noong una ay pilit ko yun pinipigilan. Pero kahit anong pigil ang gawin ko, ay wala talaga akong laban. Dahil magigising na lang ako kinabukasan, naduguan na ang aking damit pati ang bibig. Pero imbis na paglabanan, ay inaral ko na lang na makontrol ang katauhan na iyon. Para kung mangbiktima man ako, ay pwede akong pumili ng mga masasamang tao na bibiktimahin. Hindi yung mga walang kalaban-laban ng mga buntis at sanggol. Kaya nung nakita ko kayo at pinatira dito, umasa ako na hindi na ako mag-iisa. At kung sakali mang malaman mo ang tinatago kong lihim, ay hindi mo ako lalayuan at kakatakutan. Hindi ko naman kayo magagawang saktan, Marife. Itinuring ko na kayong mga kadugo. Matapos marinig ang lahat ng pinagdaanan ng matanda, imbis na matakot, ay pagkahabag ang naramdaman ni Marife. Muli lang kinumpirma ni Marife kung nangangako ba ang matanda na hindi sila nito sasaktan o kakainin kung sakaling maging aswang ito kapag gabi. Maluha-luha naman ang matanda na nangako. Kaya sinabi ni Marife na naniniwala siya dito at hindi niya rin ito iiwanan. At muli nang bumalik si Marife sa silid nila ng kanyang sanggol. Mula noon ay naging komportable na sila sa isa't isa. Inalam na rin ni Marife ang mga bagay o pagkain na ayaw ng isang aswang para maiwasan niya itong mailapit o maihanda sa matanda. Itinuring na nga nila ang isa't isa na magkakapamilya. Lumipas ang maraming taon, isang gabi ay naririnig ni Marife ang matandang si Lola Flora mula sa silid nito na umuubo ito ng malakas at tila malalagutan ng hininga ang paraan ng pag-ubo nito. Kaya dali-dali siyang pumunta sa silid ng matanda upang usisain. Nakita niyang tila nanghihina ang matanda. Pero ipinagtaka niya iyon dahil kasabay niya pa nga naghapunan si Mamang. E bakit ngayon ay tila mamamatay na ang itsura? Kaya lumapit siya dito at tinanong kung ano ang nangyari. Ang sabi nito, umalis daw siya ng bahay upang maghanap ng mabibiktimang masamang tao sa daan. Kaso, noong inatake niya ang dalawang lasing na may dalagang hinarang sa daan, ay bigla na lang nag-orasyon ang isa sa mga ito. May alam daw pala sa orasyong pangontra sa aswang ang isa sa mga iyon. Kaya habang nasa anyong aso, ay hindi siya nakagalaw. Doon na raw siya inorasyonan ng pampahirap sa paghinga. Noong nawala sa kanya ang atensyon ng mga lasing, ay dali-dali na siyang nagtago sa talahiban. Pinaputukan pa daw siya ng mga iyon ng baril ng makailang beses, kaya tinamaan din siya ng bala sa may hita.
Nag-aalala namang nagtanong si Marife kung ano ang maitutulong niya dito. Sumagot naman ang matanda na pwede niya itong tulungan mamaalam ng matiwasay dahil malapit na itong mamaalam kung tatanggapin niya ang kapangyarihan nitong hiyas. Naisip ni Marife na dumating na rin sa kanya ang pagkakataon na matagal na niyang kinakatakutan. Buo naman ang desisyon niya na hindi niya ito tatanggapin. Pero sinabi ng matanda na meron na siyang mga pinirmahang dokumento na ipinapalipat ang lahat ng kanyang ari-arian kay Marife. Biglang nagdalawang isip si Marife. Naisip niya kasi na saan sila pupulutin mag-ina kapag wala na ang matanda. Maghahanap na naman ba siya ng trabaho? At ang tanong kung may tatanggap pa ba sa kanya sa ganong edad. Tapos nag-aaral pa ang kanyang anak na si Joyce. Mas magiging kawawa ang bata kung papatigilin niya ito sa pag-aaral. Kaya alang-alang sa anak ay tinanggap na nga ni Marife ang pamanang hiyas sa kanya ng matanda. Matapos mailibing ang matanda, ay hinanap niya ang dokumentong sinasabi ng matanda at naghanap na rin ng abogadong makakatulong sa kanya upang maasikasong maipalipat ang lahat ng ari-arian ng matanda sa pangalan niya. Kalaunan ay napagpasyahan niyang ibenta ang lahat ng ari-arian ng matanda at doon na lang magpundar ng mga ari-arian sa lugar ng kanyang mga magulang. Matapos may ibenta ang lahat, ay umuwi na nga sa probinsya nila sa Central Visayas ang mag-inang Marife at anak nitong si Joyce. Gulat na gulat naman ang ina niyang si Aling Maria sa kanilang pagdating. Dahil sa napakahabang taon ang lumipas, ay kahit sulat ay hindi malang sumulat si Marife sa kanyang ina. Ipinaliwanag naman ito sa kanyang ina na ginawa niya iyon dahil nahihiya siya sa kanyang kalagayan na nabuntis at iniwanan. Sinabi naman ng kanyang ina na matatanggap naman nila iyon. Ang mahalaga ay ligtas siya. Masaya na rin naman ang lahat kaya ibinaon na lang nila ang lahat sa limot. Nagpatayo ng malaking bahay si Marife para sa kanilang mag-ina. Kasama din nila sa bahay ang kanyang ina na si Aling Maria dahil matagal na rin namang patay ang kanyang ama. Ipinagtaka ng kanyang ina dahil bakit namimili ng maraming manok na buhay at biik itong si Marife tapos nakakulong lang sa likuran ng bahay. Dumagdag pa sa ipinagtaka ng ina dahil bakit tila kumukonte ang alaga nila hindi naman sila nagkakatay. Marami kasing karne sa ref kaya imposibleng magkatay sila para sa pang-ulam. Isang gabi at lampas na noon ng hating gabi ay gising pa ang matandang si Aling Maria na ina ni Marife. Nakarinig siya ng manok na parang pilit kinukuha sa kulungan. Kaya dahan-dahan siyang bumaba at kinuha ang itak. At nagtungo sa likuran ng kanilang bahay kung saan naroon ang kulungan ng mga manok at baboy. Nakita niyang merong isang nilalang na mabalahibo at nagtatayuan ang mahaba at makulot na buhok nito habang nilalapa iyong hawak na isang manok. Kaya walang pagdadalawang isip na tinaga niya iyon sa may gilid ng liig. Napasubsob iyon padapa dahil sa nakatalikod iyon noong kanyang sugurin. Habang nakadapa ay inundayan niya pa iyon ng pagsaksak. Tuloy-tuloy din ang pagpalahaw ng nilalang na halatang nasasaktan. Pero nagpatuloy lang siya sa pagsaksak sa likuran noong nilalang dahil para iyon sa kaligtasan ng kanyang anak na si Marife at apo na si Joyce. Hanggang sa hindi na nga iyon gumagalaw. Simula pa lang pala ng unang paghiyaw noong aswang ay narinig na iyon ng dalagitang si Joyce dahil nagising na ito at dali-dali iyong nagtungo sa likuran ng bahay upang sakluluhan sana ang kanyang lola. Paglingon ni Aling Maria ay nakita niya ang apo na nasa kanyang likuran. Kaya dahan-dahan siyang tumayo at niyakap iyon saka sinabing huwag nang matakot dahil napatay na niya ang aswang. Binuksan nila ang ilaw sa likuran ng bahay at nakita nila ang isang aswang na nagmamantika ang maduming katawan nito at naliligo sa dugo. Pero
Habang tumatagal ay tila nagiging pamilyar sa kanila ang suot noon na damit at short na pang-ibaba. Iyon ang suot ni Marife bago siya matulog. At iyong magulo at kulot na buhok, pati na rin ang mga balahibo sa braso nito ay unti-unti na ring nawala. At doon na mas lalo pang naging pamilyar sa kanila ang babaeng nakadapa na wala ng buhay. Kaya pareho nilang nilapitan at itinihaya. Doon na bumuhos ang emosyon nila maglola at walang tigil sa pag-iyak. Anak! Mama! Sigaw pa ni Aling Maria at ni Joyce. Doon na nila napagtanto na aswang pala si Marife. At ang dahilan ng pagbili nito ng mga manok at mga biik ay para meron itong makain sa tuwing susumpungin ng pagkaswang. Sana kung inamin lang ni Marife ang kanyang lihim ay hindi na sana humantong sa kanyang kamatayan ang lahat. Wakas. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.